Alam mo, ngayon lang talaga ako nagtatanong sa Panginoon, anong mensahe ang gusto mong ibahagi ko dito sa oras na ito na narito ako? At nagbibigay lang siya sa akin ng isang maikling mensahe. At ito ay talagang isang napakakaraniwang talata. At maaari ba nating ipakita ang talatang iyon sa screen? Ito ay Sogang Korinto 9:7, isang napakapamilyar na talata para sa marami sa atin. Kaya gusto kong ibahagi ito, sinasabi nito, kaya't magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang layunin sa kanyang puso, hindi nang may sama ng loob o dahil sa pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Mahal ng Diyos ang isang masayang nagbibigay. Sino dito mahilig sa birthday gifts? Birthday gifts. Tama? Mahal ng lahat ang Oo, lahat ng tao mahilig tumanggap ng regalo at sigurado akong mahilig din tayong magbigay ng regalo, 'di ba? Well, umaasa ako na karamihan sa atin. Ngayon, maaari nating, alam namin, I think we can know the difference between someone who give a gift, where they're happy to give, sila, nag-iipon sila para dito. Sila ay nasasabik na makita sa iyong mukha tulad ng, naku, kung ibibigay ko ang regalong ito, baka sumigaw sila sa tuwa. Tulad ng, wow, ito mismo ang gusto ko. Sobrang excited na magbigay ng regalo, di ba? Sino dito ang nakapagbigay ng ganyang regalo? Alam mo, kung saan mo talaga naisip, gusto mong pasayahin ang ibang tao. Hindi ko alam kung ito ay bulaklak. Ay sulat ba? Yun ba ang paborito nilang damit? Pero meron ding ibang klase ng regalo kung saan minsan aminado, tama, nagbibigay tayo ng regalo ng hindi nag-iisip. Alam mo, tayo na lang kung ano man ang nasa bahay. Ako, hindi ko pa nagagamit ito. I'll wrap it up. I'll give this as a gift. Naku, nasa tindahan ako. Bibili lang ako nito. Ito, mukhang maganda itong kasangkapang ito. Marahil isang magandang upuan or isang palayok. At gusto kong ibigay ito. Alam mo, may pera ako. And then, you know what? I don't know what to give. I'll just give them money. Yung mga hindi naman masyadong nag-iisip or I would say, don't have much heart into it. At naniniwala ako sa ganong paraan, mararamdaman mo ito, hindi ba? Hindi mo ba nararamdaman kapag may nagbigay ng regalo at hindi binigay lang nila, alam mo ba? Kumpara sa isang taong nagbigay ng regalo at parang pinaghandaan nila ito, sila gusto nilang makita ang reaksyon ng mukha mo. Gusto nilang makita, ito ba ang magpapasaya sa'yo? Nais nilang tunay na ibigay ito sa'yo. Umaasa ako na makikita natin ang pagkakaiba niyan at naniniwala ako na ganun din ang Panginoon. Kapag ibinibigay namin ang aming ikapu, ang aming mga handog, ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong puso. Kaya nga sabi sa talatang ito, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya, hindi lang siya masayahing nagbibigay. Mahal niya ito. Kaya sana kapag nagbibigay tayo ng ating mga ikapu at mga alay, nagbibigay tayo ng buong puso na talagang nagsasabing, Panginoon, gusto kong ibigay ito sa iyo dahil ikaw ang aking Diyos, dahil ikaw ang nagbibigay sa akin. Dahil ito, sa pagtatapos ng araw ay hindi akin, ito ay sa iyo. Hindi tulad ng, tingnan ko lang kung ano ang nasa wallet ko. Ibibigay ko, hindi ko alam kung ano man ito. O ito na ang oras ng buwan muli. Ako, alam mo, automatic transfer, again, it's not about what you do, but it's really more about the heart. Nagbibigay ka ba talaga sa Panginoon? Ikaw ba ay masayang nagbibigay sa iyong ginagawa? At nang huminto ako sa ganyan, alam mo, ako, kinukumpleto ko ang aking pag-iisip doon. Ngunit habang ako, sumasamba ngayong umaga, naramdaman kong gusto ng Panginoon na ikinintal sa akin ang isa pang hanay ng mga talata. Sa totoo lang, ito ay nagpapatuloy at nagpapatuloy. Sa 2 Corinthians 9:8, ito ay nagsasabing, at magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay sumagana sa inyo upang kayo na laging may buong kasapatan sa lahat ng mga bagay ay magkaroon ng kasaganaan para sa bawat mabuting gawa. Kaya dapat tayong magbigay ng may kagalakan. At pagkatapos ay ang pangako ay ikaw, na gagawin ng Panginoon ang lahat ng biyaya sa iyo upang magkaroon ka ng sapat sa lahat ng bagay. Sa tingin ko, ito ay kamangha-mangha dahil ang Diyos ay gustong magbigay sa iyo ng labis. Ang tanong, handa na ba ang puso mo para dyan? Handa na ba ang iyong puso na maging channel ng pagpapala sa ibang tao? Tama? At sinasabi ko rito na upang magkaroon ka ng kasaganaan para sa bawat mabuting gawa. Kaya't habang inihasik mo ang iyong binhi, ikapo at handog ng may masayang puso, ibibigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya upang magkaroon ka ng kasaganaan para sa bawat mabuting gawa. Ang galing, di ba? Hindi ko alam. Para sa akin, kapag naiisip ko yon, nakakamangha lang. Ngunit muli, bumabalik ito sa iyong puso.
At sa totoo lang, gusto kong magpatuloy mula doon. Wala ito sa aking mga slide, kaya tiisin mo ako, Tech. Babasahin ko na lang kasi baka message ito para sa isang tao dito ngayon. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse, mula 9 hanggang 11, sabi nito. Kaya ito ay pagpapatuloy, kung makikita mo. Pumunta tayo mula verse 7 hanggang verse 8. Ngayon, nasa verse na tayo, 9. Ito ay nagsasabi, gaya ng nasusulat, siya ay nagpangalat, siya ay nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ikaw ay pinagpala na maghiwa-hiwalay. Mapalad kang magbigay sa mahihirap. Ikaw ay pinagpala na maging matuwid at kumilos sa katuwiran. At baka iyon ang nakakalimutan ng ilan sa atin dito. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng iyong mga ikapu at mga handog. Ito ay tungkol sa pagiging isang pagpapala mo sa ibang tao. At iyan ang dahilan kung bakit ito ay nagpapatuloy na sabihin sa talatang 10. Ngayon naway siyang nagbibigay ng binhi sa manghahasik at tinapay para sa pagkain at paramihin ang binhi na iyong inihasik at dagdagan ang mga bunga ng iyong katuwiran. Ayos lang. O wala doon. Nasabihin nito na sinasabi ng Diyos na nagbibigay siya ng binhi sa manghahasik. Muli, naghahasik ka ba sa buhay ng ibang tao? Dahil kung oo, sabi ng Diyos, bibigyan kanya ng binhi. O parang ayaw kong pumunta kayo dito ngayon sa simbahan at magbigay lang ng mga ikapu at mga handog at sabihin tama na. Sa iyong pang-araw-araw na buhay, pinagpapala mo ba ang ibang tao? Ikaw ba ay isang channel ng pagpapala? Dahil iyan ang layunin ng mga mapagkukunang ibinibigay ng Diyos sa iyo. Muli, dahil ito ay parang isang funnel, alam mo ba? Nais niyang pagpalain dito. At ito ay narito ka mismo. Nais niyang pagpalain ka upang ikalat mo ito sa ibang mga tao. At ito ay maaring lumitaw sa maraming bagay. Nakakakuha ba ito ng grab para sa ibang tao? Bumili ba ito ng tanghalian para sa kanila? Bibili ba sila ng regalo? O maaring kasing laki ng pambayad sa kanilang tuition? Alam mo, gustong-gusto ka ng Diyos na pagpalain ka. Ang tanong, handa ka na bang maging blessing para sa iba? Amen. Dahil ang iyong pagsunod ay ang susi sa tagumpay ng ibang tao. Amen. At sana ay isa puso mo iyon. At muli, ito ay tungkol sa iyong puso. Kaya siguro nandito ka, di ba? At tinatanong mo ang iyong sarili, o marahil ay tinatanong mo ang Panginoon, sinasabi mo, Panginoon, ibinibigay ko ang aking ikapo. Panginoon, ibinibigay ko ang aking mga handog, ngunit bakit hindi ko nakikita ang tagumpay sa aking buhay? Siguro dapat mong itanong, Panginoon, paano ako magiging channel ng pagpapala sa ibang tao? Dahil sa sandaling ikaw ay isang daluyan ng pagpapala sa ibang tao, ang sabi ng Diyos dito ay magbibigay ako ng binhi sa manghahasik. So naghahasik ka ba ng binhi? At muli, para sa akin, alam mo, ito ay isang bagay na talagang kailangan kong i-overcome. Kaya siguro nakaka-relate ako dito. Like, I thought it was okay. You know, you give your tithes, you give your offerings, and then everything's okay. But in your daily life, you have that heart to give to other people. At muli, iyon ang isang bagay na nalalampasan ko. Iyon ang isang bagay na kailangan kong i-renew ang aking isip. Pero sana, may tao din dito ngayon, kung pupunta sila, kung pinagdadaanan mo yan, na sinasabi mo rin sa sarili mo, Panginoon, gusto kong maging malambot ang puso ko sa iyo. Gusto kong mapagtagumpayan ito. Gusto kong maging biyaya para sa iba. Dahil gusto kong maging bahagi ng pagpapalawak ng iyong kaharian dito sa mundo. Ayos ba ang lahat? Oo. Okay, perfecto. At gusto ko lang basahin, ibahagi lang ang isang huling talata sa talata 11, naniniwala ako. At sinasabi rito, habang kayo'y pinayayaman sa lahat ng bagay para sa buong kagandahang loob na nagdudulot ng pagpapasalamat sa pamamagitan namin sa Diyos. Alam mo, kapag nagbigay ka sa iba, kapag naging blessing ka sa iba, nagbubunga ito ng pasasalamat. Alam mo, kapag binasbasan mo ang kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita, kapag binasbasan mo ang miyembro ng pamilya na matagal mo nang hindi nakikita, alam mo, sa puso nila, kapag sumisigaw lang sila sa tuwa. I'm pretty sure, lalo na kung ito ay isang bagay na talagang kailangan nila. Pumunta sila tulad ng, alam mo kung ano. At sasabihin mo na isa kang Kristiyano, sasabihin mong naniniwala ka sa Diyos, sabi nila, wow, I want to know your God. I want to believe what you believe. Because if that is what makes you a blessing to other people, you know, I want to be part of that. I want to follow what you follow.
Kaya't umaasa ako na sa pagbibigay natin ng ating ikapo at pag-aalay ngayon, dalawang bagay lamang ang ating naaalala. Isa, na nagbibigay tayo ng may masayang puso, na tayo ay masaya, tayo ay nasasabik, handang magpuri at magpasalamat sa Diyos. At binubuksan din natin ang ating mga puso upang maging daanan ng pagpapala sa iba. Na kahit na sa pag-alis natin sa auditorium na ito mamaya, na ang iyong puso ay handa, sino ang maaari kong pagpalain? Dahil ipinapangako ko sa iyo at maaari mong panghawakan ang mga talatang ito, pumunta lamang sa 2 Corinthians Kabanata 9. Nais ng Diyos na pagpalain ka upang maging isang pagpapala. Ang kanyang biyaya ay ibibigay sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng kasaganaan para sa bawat mabuting gawa, upang ikaw ay maging pagpapala sa ibang tao.